Mga ka-idol, kumalma muna tayo ha. Hindi ito yung klase ng video na ibinubuhos agad ang lahat ng nalalaman. Ito yung video na dahan-daang binubuo ang emosyon, para pagdating sa huli, boom, ramdam na ramdam ang bigat at saya. Kaya sa segment na ito, positive reaction muna tayo, walang spoil, walang labasan ng sekreto. Tapusin hanggang dulo ang video dahil may dahilan kung bakit pinapahaba natin ang tensyon. Unang-una, pag nakita mo pa lang ang thumbnail at pamagat, mapapaisip ka na agad, Mikoy at Krista. May nalaman ako. Iyan pa lang, panalo na. Hindi clickbait ang dating, kundi parang isang taong may hawak na sekreto at sinasabing, makinig ka muna, saka ko sasabihin. At doon pa lang, alam mo nang may lalim ang istorya. Pagdating sa eksena ni Mikoy at Krista, mapapansin mo agad ang kakaibang aura. Hindi pilit, hindi scripted ang kilos. Yung tinginan, yung body language, yung mga simpleng ngiti, iyan yung hindi kayang ituro ng camera, kundi kusang lumalabas kapag totoo ang koneksyon. At dito pa lang sa unang bahagi, malinaw na malinaw, may pinanggagalingan ng mga reaksyon ng tao, may dahilan kung bakit maraming nanunood at nag-aabang. Si Mikoy, ramdam mo ang maturity. Hindi na basta kilig lang ang dala niya, kundi responsibilidad. Yung galaw niya, parang isang taong alam ang bigat ng bawat hakbang, alam na maraming umaasa, maraming naniniwala. Hindi siya yung maingay na kailangan ng eksena para mapansin, kusang napapansin dahil may direksyon ang ginagawa. Si Krista naman, grabe ang transformation. Hindi lang sa itsura, kundi sa kumpiyansa. Yung dating tahimik, ngayon may sariling tindig. Yung dating kinakabahan, ngayon marunong nang humarap. At sa bawat ngiti niya, makikita mo yung growth, parang isang taong dumaan sa maraming pagsubok pero piniling manatiling totoo at mahinahon. Maganda rin dito, walang negatibong enerhiya ang segment na ito. Walang patama, walang paninira. Kahit yung mga bashers na sanay tayong banggitin, parang nawawala sa eksena. Kasi sa puntong ito, natatabunan sila ng mas malaking bagay, ang suporta, ang tiwala, at ang patuloy na paniniwala ng mga taong sumusubaybay. Mapapansin mo rin ang mga fans. Tahimik man o maingay, iisa ang sinasabi ng reaksyon nila, may something. Hindi nila alam kung ano, pero ramdam nila. At minsan, mas malakas pa ang pakiramdam kaysa sa kahit anong salita. Yung tipong kahit walang kumpirmasyon, alam mong may paparating. At dito ko gusto idiin, mga ka-idol, hindi lahat ng sekreto kailangang ilabas agad. May mga balitang mas tumitibay kapag hinintay, mas sumasabog kapag tama ang timing. Kaya sa segment na ito, sapat na ang malaman natin na may nalaman, pero hindi pa panahon para sabihin. Kaya kung ikaw ay nanunood ngayon at nag-iisip na, ano kaya yun, tama ka. May iniingatan tayo, may binubuo, at ang pakiusap lang, huwag bibitaw. Tapusin hanggang huli ang video. Dahil ang totoo, ang huling bahagi ang magpapaintindi kung bakit kinakailangang maging secret muna ang lahat. Sa ngayon, namnamin muna natin ang positivity. Yung saya ng bawat eksena. Yung katahimikan na puno ng kahulugan. At yung pakiramdam na parang may paparating na mas malaki kaysa sa inaasahan natin. Mga ka-idol, kung akala ninyo sa segment isa pa lang ay mabigat na ang emosyon, dito sa segment dalawang mas lalong lalalim ang pakiramdam. Ito na yung bahagi ng video na mararamdaman mong hindi aksidente ang lahat. Hindi basta nagkataon. Hindi basta trip. Parang unti-unting ipinapakita sa atin na may mas malaking plano sa likod ng katahimikan ni Mikoy at Krista. Habang nagpapatuloy ang mga eksena, mapapansin ninyo na mas nagiging malinaw ang direksyon. Hindi man diretsahan ang sinasabi, pero ramdam mo yung pag-iingat. Yung kilos na parang may pinuprotektahan. Yung mga salitang pinipili, parang may dahilan kung bakit hindi basta binubulalas. At dito mo maiintindihan na minsan, ang tunay na respeto ay ang marunong maghintay ng tamang oras. Si Mikoy dito, ibang klase ang composure. Hindi nagmamadali, hindi pa showbiz ang galawan. Parang isang taong may hawak na malaking responsibilidad, hindi lang sa sarili niya kundi sa mga taong naniniwala sa kanya. Kita mo yung focus. Hindi siya distracted ng ingay sa paligid. Parang malinaw sa isip niya kung saan papunta ang lahat, kahit hindi pa niya sinasabi. Si Krista naman, mas lalo mong makikita ang pagiging grounded. Walang yabang, walang ere. Kahit alam mong maraming mata ang nakatutok sa kanya, nananatili siyang simple. Yung ngiti niya hindi pilit. Yung reaksyon niya, parang may halong kaba at pananabik, parang isang taong may alam pero marunong magtago,
hindi dahil sa takot kundi dahil sa respeto sa proseso. Dito rin papasok ang mas malalim na koneksyon ng MyChris. Hindi ito yung tipong pang-viral lang na kilig. Ito yung klase ng samahan na may hinahanda, may binubuo, at may iniingatang pangarap. Kaya habang nanunood ka, mararamdaman mo yung tension, hindi negatibo, kundi yung excited tension. Yung pakiramdam na may paparating na balita na kayang baguhin ang takbo ng lahat. At sa mga supporters, ramdam na ramdam ang tiwala. Tahimik man ang karamihan, pero solid. Walang pilitan ng reaksyon, walang scripted na hype. Natural ang suporta dahil nakikita nila ang consistency. Nakikita nila na hindi minamadali ang tagumpay, kundi pinaghahandaan. Kaya ngayon, bago natin ilabas ang nalaman, gusto kong idiin ito, hindi lahat ng magagandang bagay kailangang ipagsigawan agad. May mga balitang mas lalong nagiging makabuluhan kapag hinintay ang tamang panahon. At ito yung isa sa mga balitang ganon. At ngayon, sa huling bahagi ng segment na ito, dito na natin ilalagay ang nalaman. Mga ka-idol, ayon sa impormasyong dahan-daang nabubuo at hindi basta inilalabas, Pebrero taong 2026 ang target na panahon kung kailan lalabas sa mas malaking entablado ang MyChris. Hindi ito basta out of town. Hindi ito simpleng lakad. May naka-line up na world tour ang MyChris, at isa sa pinakaunang destinasyon na pinag-uusapan, Hong Kong. Oo, tama ang narinig ninyo. Pebrero taong 2026. World Tour, Hong Kong. Kaya pala maingat. Kaya pala tahimik. Kaya pala parang may hinahandang mas malaki. Hindi ito basta kilig. Ito ay pang-international na hakbang. Isang patunay na ang pinagsamahan, ang suporta, at ang paniniwala ng fans ay may patutunguhan. At kung totoo man ang lahat ng ito, at malinaw na may pinanggagalingan, isa lang ang masasabi natin, hindi nasayang ang paghihintay. Ang MyChris ay hindi lang pang dito, pang mundo. Kaya sa mga nakaabot hanggang dulo ng video na ito, congratulations! Kayo ang mga taong marunong maghintay, marunong umintindi, at karapat-dapat makarinig ng sekreto. Ito na yung bahagi na hindi na lang tungkol sa entablado, hindi na lang tungkol sa world tour, kundi tungkol sa damdamin. Dahil ayon sa mga impormasyong unti-unting lamilinaw, sa Hong Kong mismo, may aamin. Hindi ito basta-bastang aamin na parang scripted o pang-eksena lang. Ito yung klase ng pag-amin na hinog sa tamang panahon. Yung matagal inalagaan, pinrotektahan, at hindi minadali. Kaya habang iniisip pa lang natin ang Hong Kong, ibang bansa, ibang audience, ibang pressure, doon pa pala pipiliing ilabas ang totoo. At doon mo mararamdaman na seryoso ang lahat. Sa mga kilos pa lang ni Mikoy at Krista bago ang biyahe, ramdam mo na may bigat na dala ang bawat ngiti. Yung mga sandaling tahimik sila, parang may sinasabi kahit walang salita. Yung mga titig na hindi matagal pero punong-puno ng kahulugan. Parang may tanong sa hangin na matagal nang hinihintay ang sagot. Sa Hong Kong, mas magiging malinaw kung bakit doon napili ang sandali. Malayo sa ingay ng lokal na chismis. Malayo sa mga pilit na opinyon. Isang lugar kung saan mas nangingibabaw ang katotohanan kaysa intriga. At doon, sa gitna ng world tour, sa harap ng mga taong sumusuporta at naniniwala, may aamin mula sa puso. Hindi natin ididikta kung sino ang unang magsasalita. Pero base sa enerhiya, sa galaw, at sa lalim ng emosyon, alam mong hindi ito impulsive. Ito ay desisyong pinag-isipan. Yung tipong alam mong kapag binitawan na ang salita, paninindigan hanggang dulo. Si Mikoy, sa puntong ito, hindi na lang performer. Isa siyang taong handang maging totoo sa nararamdaman niya. Yung klase ng lalaki na hindi nagsasalita para magpa-impress, kundi para maging tapat. At kapag siya ang umamin, ramdam mong hindi lang ito para kay Krista, kundi para sa sarili niya rin, para sa katahimikan ng konsensya at kapayapaan ng puso. Si Krista naman, dito mo makikita ang lakas sa pagiging tahimik. Yung pagtanggap na hindi kailangang sumagot agad, pero malinaw sa mata ang nararamdaman. Yung klase ng reaksyon na hindi exaggerated, pero mas totoo. Isang ngiti na may halong luha, kaba, at saya, parang sinasabing, alam ko na. Matagal ko nang alam. At sa sandaling iyon, mawawala ang ingay. Mawawala ang bashers. Mawawala ang duda. Ang matitira na lang ay 2 taong piniling maging tapat sa tamang oras, sa tamang lugar, at sa harap ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit naging secret muna ang lahat. Dahil may mga pag-amin na kapag inilabas ng maaga, nasisira.
Pero kapag hinintay, nagiging makapangyarihan. At ang Hong Kong, hindi lang destinasyon ng World Tour, ito ang magiging saksi sa isang pag-amin na magbabago ng lahat.